Klaro bilang isa. Unang misteryo ng tuwa, ang pagbati ng Anghel San Gabriel kay Santa Maria. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyo. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawagin anak ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Sa misteryong ito, ating ipanalangin na tayo din ay matulad sa kababaang loob ni Maria at kahandaang tumugon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginang Amelia Faustino at pamilya. Maraming salamat po. Ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ng mahal na Birhen kay Santa Isabel. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng lupa. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, biglang nagagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan, at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. At buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan." Sa misteryong ito, ating ipagdasal ng ating matularan ang kagandahang loob ni Maria at matiyagang paglilingkod, upang tayo din mga Kristiyano ay laging maging magandang loob sa iba at handang maglingkod sa nangangailangan, lalo na ang mga abang. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Binibini Eugenia Mariano at pamilya. Maraming salamat po. Klaro bilang tatlo. Ikatlong misteryo ng tuwa, ang panganganak kay Jesus sa Belén. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot ng mga lampin at inihiga sa isang pasapsapan, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Sa misteryong ito,
ipinalangin natin na tayo'y maging bukas na tumanggap sa mga taong lumalapit sa atin upang humingi ng tulong, gayon din na maging simple at payak sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano sa panahong itong puno ng mga bagay na mabilis na lumilipas at hindi nagtatagal. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ng pamilya Esteban. Maraming salamat po. Karo bilang 4. Ika-4 na misteryo ng tuwa, ang paghahandog kay Jesus sa templo. Sa patnubay ng Espiritu, si Simon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simon ang sanggol, pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Sa misteryong ito, ating ipagdasal na tayo ay maging bukas palad sa pagtupad ng ating mga ipinangako sa ating kapwa at sa Diyos. Gayon din na ang lahat ng ating mga gawain at mga pagsisikap sa buhay ay ating maihandog sa Diyos na lumikha ng lahat. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginang Maxima Marquez at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 5. Ika-5 misteryo ng tuwa, ang pagkawala at pagkakita kay Jesus sa templo. Namanghari ng kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba alam ninyo na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Sa misteryong ito, ating ipanalangin na tayo ay maging bukas sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos, lalo't higit sa mga pagkakataong ito'y ating hindi maunawaan. Hingin natin ang biyaya ng liwanag ng kaisipan at ang lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na makapangyayari sa lahat. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Engineer at Ginang Ireneo Beliaca at pamilya. Maraming salamat po. Mga misteryo ng liwanag. Karo bilang 6. Unang misteryo ng liwanag. Pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Matapos mabinyagan, umahon si Jesus mula sa tubig at agad na nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang kalapati at pababa sa kanya. Narinig kasabay nito ang boses mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal, siya ang aking hinirang." Ipanalangin natin sa misteryong ito na patuloy nating magampanan at mapagyabong ang ating pamumuhay Kristiyano upang tayo rin ay maging kalugod-lugod sa Panginoon at karapat-dapat na tawagin kanyang hinirang. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Mark at Ginang Maria Victoria Burgos at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 7. Ikalawang misteryo ng liwanag. Ang
himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. At inanyayaran din naman si Jesus, ang kanyang ina, ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, si Maria, ang ina ni Jesus, ay nagsabi sa kanya, wala silang anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay di pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anuman sa inyo'y kanyang sabihin. Ipanalangin natin sa misteryo nito na kagaya ni Maria ay matuto tayong manalig at sumamo kay Jesus sa oras ng ating mga pangangailangan at magkaroon ng matibay na pananampalataya na anuman ang ating panalangin ay kanyang diringgin sa tulong din ng panalangin ng kanyang ina. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginang Maura F. Rivera at pamilya. Maraming salamat po. Ikatlong misteryo ng liwanag, ang pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos. Mula sa Nazaret ay pumunta si Jesus sa Capernaum at doon nanirahan. Ito ay nasa tabi ng dagat sa may hangganan ng Zebulon at Neptali. Mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus. Sinabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Ipanalangin natin sa misteryong ito na tayo ay magkaroon ng dalisay na puso na mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at matibay na pananalig na tayo ay magkasama-sama sa kasariang inihanda ni Jesus para sa ating lahat. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Dr. Alberto De Leon. Maraming salamat po. Karo bilang siyaw. Ikaapat na misteryo ng liwanag. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Nagbagong anyo si Jesus sa harap ni Pedro, Juan at Santiago. Nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw. Pumuti ang kanyang mga damit na gaya ng busilak ng liwanag. Biglang nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanila. Nililiman sila ng isang maningning na ulap at may isang tinig na buhat sa ulap na nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ipanalangin natin sa misteryong ito na maging tapat tayo sa paanyaya ng Ama na patuloy na pakinggan ang paanyaya at tinig ni Jesus upang mabuhay tayo ng tapat na siyang magdadala sa atin sa kaluwalhatian sa langit. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginang Saning Pascual at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 10. Ikalimang misteryo ng liwanag, ang pagtatatag ni Jesus ng banal na Eucharistia.
Habang sila ay naghahapunan, kinuha ni Jesus ang tinapay. Pinagpala niya ito, pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Kunin ninyo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan." Matapos iyon, ay kinuha niya ang kalis at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan. Nabuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami." Ipanalangin natin sa misteryong ito na matuto tayong ibigay ang ating sarili sa ating kapwa na nangangailangan, sapagkat ito ang tunay na diwang Kristiyano, ang pagbibigay na walang hinihintay na kapalit. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Dr. Alberto De Leon. Maraming salamat po. Mga misteryo ng hapis. Karo bilang 11. Unang misteryo ng hapis, ang pananalangin ni Jesus sa halamanan. Matapos ang kanilang hapunan, pumunta si Jesus sa di kalayuan at nagpatira pa siya at nanalangin. Sinabi niya, "Aking Ama, kung maaari, lumampas nawa sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo." Ipanalangin natin sa misteryong ito na sa tuwing tayo ay humaharap sa matinding pagsubok ng buhay, panalangin at pagtitiwala ang ating maging kalasag, kasama ang pag-asang hindi tayo iiwan ni Jesus na kasama nating nananalangin sa Ama. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni na board member Nono at Ginang Nina Castro at pamilya. Maraming salamat po. Ikalawang misteryo ng hapis, ang paghampas kay Jesus na nagagapos sa haliging bato. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng napakaraming tao. Sinabi niya, "Wala akong sala sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito." Sumagot ang lahat ng mga tao, "Mapasa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo." Pagkatapos nito ay pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinagupit siya ni Jesus at ibinigay niya sa kanila upang ipako sa krus. Ipanalangin natin sa misteryong ito ang mga taong nakagawa sa atin ng mga bagay na nakasakit sa atin, upang sila ay matutong magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na puso at hangarin sa kapwa. At tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginang Susana at Ginoong Obed de Leon at pamilya. Maraming salamat po. Aba, Ginoong Maria, nagpupunuan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasagot. Karo bilang sa babaeng lahat at ikatlong misteryo ng hapis, ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Hinubaran nila si Jesus at sinuotan ng isang palabal na purpura. Gumawa sila ng isang koronang tinik at inilagay sa kaniyang ulo. Isang tangkay ng tambo ang inilagay sa kanyang kanang kamay. Luhumuhod sila sa harap ni Jesus at siya ay kinutya. Sinabi nila, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo."
Dinuroan nila siya at kumuha ang tambo at ipinalo sa kaniyang ulo. Ipanalangin natin sa misteryong ito na magkaroon tayo ng pusong mapang-unawa sa kapwa, hindi mapanghusga at hindi mapang-ati, sapagkat ang ating kapwa, ang ating daan patungo sa langit na bayan. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Paquito at Ginang Erlinda Quiambao at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 14, ika-4 na misteryo ng hapis, ang pagpasa ng krus patungong Kalbaryo. Matapos ibigay sa mga tao, lumabas si Jesus na pasa ng kanyang krus. Patungo sila sa dakong tinatawag na Pook ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo, upang doon ay ipako sa krus. Ipanalangin natin na kagaya ni Jesus ay matuto tayong pasanin ang ating mga krus ng may pagtitiwala sa Diyos at patuloy na maalala na sa landas ng paghihirap, kasama at kaisa natin ang Diyos. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng Santo Cristo Chapel at ng Kapatirang Nazareno. Maraming salamat po. Sa Kalbaryo, Karo bilang 15, ika-5 misteryo ng hapis, ang pagpako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus sa krus, kinuha nila ang kaniyang mga kasuotan. Hinati nila ito sa 4 na bahagi, isang bahagi sa bawat kawal at gayon din ang kaniyang damit. Nakatayo sa malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina. Naroon din ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleophas at si Maria na taga Magdala. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina, "Gina, narito ang iyong anak." Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula sa oras na iyon, ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Nang mag-iikatlo na ng hapon, si Jesus ay namatay sa krus. Ipanalangin natin sa misteryong ito na sa bawat sandali ng ating buhay ay matuto tayong mamatay sa ating mga sarili upang ang Diyos ang mabuhay sa atin tungo sa isang buhay na ganap hanggang sa ating makamtan ang kaluwalhatian ng langit. Ang takpong ito ay nasa pangangalaga ni Binibining Cristina Cruz at pamilya. Maraming salamat po. Ang misteryo ng luwalhati. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang 2 lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay.
Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Sa misteryong ito, ating ipagdasal ang pagkakaroon ng matayog na pag-asa na hatid ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ating laging ugaliin, tumingin sa mukha ng Panginoong muling nabuhay, na siyang nagatid sa atin ng bagong buhay at pag-asa, at higit sa lahat, panibagong pagkakataon na makabangon mula sa kasalanan, at tinawang malupig ang kasalanan sa pamamagitan ni Jesus na ating muling pagkabuhay. At tagpong ito ay sa pangangalaga ng pamilya ni Dr. Domingo Sanchez. Maraming salamat po. Karo bilang 17, ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Sila'y nakatitig sa langit habang siya'y iniaakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." Sa misteryong ito, ating ipanalangin ang matinding pag-aasam na makamit ang langit, ang pangakong kaligtasan ni Jesus gaya ng sa nagtitikang magnanakaw. Ating laging sundan ang atas na pag-ibig ni Jesus gaya ng kanyang bilin sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa kalangitan. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Amor Robielos at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 18, ikatlong misteryo ng luwalhati, ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapos sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Sa misteryong ito, ipagdasal natin araw-araw ang paggabay ng Espiritu Santo upang ang bawat gawain natin ay pagpalain at maging naayon sa kalooban ng Diyos. Lagi nating ugaliing tumawag sa Espiritu Santo, lalo na sa mga oras ng ating kaligalig, kalungkutan, pag-aalala at pagdedesisyon sa buhay. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginang Lourdes Villarama at pamilya. Maraming salamat po. Wala pa rin ba? Karo bilang 11, ika-4 na misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit sa mahal na Birhen. Dinala ng mga alagad sa isang kalandra ang katawan ng Birheng Ina
at inilagay sa libingan. Ito'y kanilang binantayan habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Dumating nga ang Panginoon sa gitna nila at ang banal na katawan ng Birhen Maria, matapos na ito'y tanggapin, kanyang ipinag-utos na ito'y may akyat na kalong ng isang hula patungo sa paraiso. Na ngayon, ang kanyang katawan at kaluluwa ay nakikipagsaya sa mga pinagpala ng Diyos. Sa misteryong ito, ating hilingin ang mabuting kamatayan, gaya sa mahal ng Birhen Maria, mapayapa at puno ng katamisan. Atin ding pagsumikapan na sa ating pagsasabuhay ng kabanalan at pagtulad kay Maria ay makamit natin ang langit, ang tagumpay ng mga Kristiyano at mga anak ni Maria. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Renato at Ginang Leticia Cruz at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 20, ikalimang misteryo ng luwalhati, ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtam ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Sa misteryong ito, ating ipagpasalamat at purihin ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na mahal na Birheng Maria. Ipanalangin natin na sa ating buhay sa mundong ito, huwag nawa nating kalimutan ang kabutihan ng Diyos at ang mga pagkakataong tayo'y kanyang itinaas mula sa pagkalugmok at kasalanan at kamatayan. Sa tagpong ito ay sa pangangalaga ni na Dr. Alberto de Leon at Ginoong Ernie de Leon Garcia. Maraming salamat po. Karo bilang 21, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ang mahal na ina ng laging saklolo, ang pintakasi ng Black Rosary Units ng ating parokya. Sa larawang ito ay makikita natin si Maria at ang batang si Jesus na animoy patakbong nagpakalong sa kanya, na naipapakita sa pamamagitan ng isang sandalyas na nalaglag sa kanyang paanan. Sinasabi na natakot ang batang si Jesus na nakita niyang mga anghel na dala ang mga simbolo ng kanyang pagpapakasakit. Kaya naman, ang una niyang pinuntahan ay ang kanyang ina. Kagaya ng batang si Jesus, patuloy nawa nating maalala na mayroong ina tayong maaaring takbuhan sa gitna ng pagsubok at unos sa ating buhay. Isang inang laging handang magbigay ng kanyang saklolo sa atin at patuloy tayong kalungin sa kanyang mga bisig. Isang inang patuloy na mag-iingat sa atin at isang inang patuloy na tatanglaw sa bawat nating landasin upang sa hantungan ng ating paglalakbay, si Jesus ay ating makamtan. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni na Ginoong Roger Aquino at pamilya. Maraming salamat po.
Santa Catalina de Siena. Mula sa Siena, Italia, si Catalina ay ipinanganak noong 1347 sa kabila ng pagnanais ng kanyang magulang na siya ay ipakasal. Ipinananatili niya ang kanyang pagkabirhen sapagkat para sa kanya si Jesus lamang ang kanyang esposo. Siya ay pumasok sa Orden Tertiaria ni Santo Domingo. Pagkaraan ay naging madre o relihiyosa Dominika. Ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen at banal na Eucharistia ang kanyang naging sanggalang sa oras ng tukso at pagsubok sa buhay. Naging kilala siya sa kanyang mga sulat at aklat. Tinawagan niya ng pansin ang mga papa, obispo at pari upang ipagtanggol ang tunay na aral ng Panginoon at pairalin sa Santa Iglesia ang mga simulain ng Kristyanismo na noon ay naligalig dahil sa mga gulo sa pamahalaan at sa Santa Iglesia. Si Catalina ng Siena ay namatay noong 1380. Kinikilala siyang doktor ng Santa Iglesia. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Hapitana. Maraming salamat po. Karo bilang 23. Santo Domingo de Guzman. Isinilang si Santo Domingo de Guzman sa Calaruega sa Lumang Kahariang Kastila taong 1170. Nagtapos siya sa Universidad ng Palencia at di naglaon ay naging pari sa Katedral ng Osma. Noong taong 1203 ay isinama siya ng obispo ng Osma sa isang misyong diplomatiko upang labanan ang mga maling aral at masamang epekto ng heresiyang ikinalat ng sektang Albigenses sa bahaging timog ng bansang Pransya. Itinatag niyang orden ng mga tagapangaral na binubuo ng mga paring praede, madre at laiko. Inaprobahan ito ng Santo Papa Honorio III noong taong 1216. Ikinalat ni Santo Domingo ang kanyang mga tagapangaral sa buong Europa simula taong 1217. Sinasabi na sa Tolosa ay nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen upang ituro ang panalangin sa Santo Rosario bilang isang mabisang sandata sa pakikilaban sa mga Albigenses. Kaya, pinalaganap niya ang pagdarasal ng Santo Rosario. Nagtatag ng isang samahan, ang Orden ng mga Predikador o Paring Dominikano, na ang layunin ay palaganapin ang tunay na aral ng Panginoon sa ikapagbabalik loob ng mga di-Katoliko at ng mga makasalanan. Namatay si Santo Domingo noong ika-6 ng Agosto taong 1221 sa Bologna, Italia. Santo Domingo de Guzman, ipanalangin mo kami. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Harvey Hill Peralta at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 24. San Jose, patron de la Iglesia Universal. Si San Jose ang naging ama ni Jesus sa lupa, isang mabuti at matuwid na tao mula sa lipi ni David.
isang karpinterong namana ni Kristo mula kay San Jose. Itinuturing si San Jose bilang patron ng mga manggagawa, esposo de la Virgen at patron universal de Iglesia Katolika. Ating hilingin kay San Jose ang kanyang patuloy na pangangalaga sa atin at sa atin din matularan ang kalinisan ng kanyang puso, katahimikan at matibay na pananampalataya. San Jose, ipanalangin mo kami. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ng pamilya ng yumaong si Ginoong George Alan Tenco. Maraming salamat po. Karo bilang 25. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Baliwag. Ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario ay nagsimula pa noong ika-16 na siglo. Matapos ang tagumpay ng mga Kristiyano laban sa mga Turkong sundalo. Ang hukbong Kristiyano ay nilagay sa pamumuno ni Don Juan ng Austria. At bago sila pumunta sa digmaan, ang mga kawal ay nagsimba, nagkomunyon at nagpabendisyon kay Santo Papa Pio IX. Nagtungo sila sa Lepanto para kalabanin ang napakaraming hukbo ng mga Turkong, habang ang Santo Papa naman ay nag-aanyaya at nananawagan sa buong sangka-Kristyanuhan na manalangin sa Mahal na Birhen sa pamamagitan ng walang tigil na pagdarasal ng Santo Rosario. At noong ika-7 ng Oktubre, taong 1571, habang ang Santo Papa Pio ay nakikipagpulong sa kanyang mga kardinal, ay ibinalita niyang nagtagumpay ang hukbong Kristiyano sa Lepanto sa ilalim ng pag-aampon ng ina ng Santo Rosario. At dahil dito, ay itinatag ni Santo Papa Pio IX ang kapistahan ng Nuestra Señora de las Victorias o Our Lady of the Victories, na pagkaraan ng maraming panahon ay kinilala bilang Nuestra Señora del Santísimo Rosario o Our Lady of the Most Holy Rosary. Ang tagpong ito ay sa pangangalaga ng namayapang Ginoong Lito at si Ginang Ami Tenco at pamilya. Maraming salamat po.